Umakyat si PRD doon 2023. Nawala siya sa Kingdom 2021. Ano kami, bubo? Nakita mo si PRD 2021, presidente pa siya yan eh. Pag presidente ka, dami mong PSG, hindi ka makalapit yan. Napakalaking sinungaling mo talaga, Rene. Kilalang kilala ka namin. Mga kabayan, isa lang yan sa mga naging pahayag ng isang miyembro ng KOGC kung saan ay pinabulaanan niya ang mga naging testimonya ng kanilang dating kasamahan na si alias Rene sa ginawang hearing dyan sa Senado kamakailan. Ayon sa kanya, kung sakali man natotoo ang mga pagbubunyag ni alias Rene na tumanggap ng baril si FPRRD, paano mangyayari yun? Gayong napakahirap lumapit sa Pangulo dahil sa napakaraming bodyguard lalo't ordinaryong tao lang sila. Oh, ikaw, tanungin kita, Senator Risa Santoveros, yung witness mo, totoo ba yan? Pag pupunta ang presidente sa'yo, makakalapit ba kaming ordinaryo na tao? Lalong-lalo na yan, sa critical na lugar na yan, bundok yan. Saka pumunta dyan si Mio, si former president, 2023 na, hindi na siya presidente. First time niyang pumunta dyan sa Glory Mountain. Si Inday Sara, 2010 pa ako dyan, hindi pa niya nakapunta sa Glory Mountain. Kung matatandaan, lantarang ibinunyag ni alias Rene sa Senado, nakitang-kita niya ang pag-aabot ni Pastor Kibuloy ng bag na may mga baril dito kay dating Pangulong Duterte at dating mayor ng Davao na si BP Inday Sara Duterte. Pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Sa ginawang pagdinig sa Senado noong nakaraang linggo, ibinunyag ni alias Rene kaya Senador Risa Hontiveros na nakaranas siya ng pang-aabuso mula mismo sa kanilang pastor na si Apollo Kibuloy. Bagay na pinabulaanan ito ng mga dati niyang kasamahan sa Glory Mountain na pag-aari ni Kibuloy. Din dito sa iyong affidavit na nagtrabaho ka sa SMNI bilang researcher. Pero sa gabi, ikaw ay pinapalimos. Ganun ba yung ano? Ganun ba sa SMNI? Researcher by day, pulubi by night? Yun ba yung utos sa inyo? Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nag-agandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampan niya po kami at pinahampas. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba sa mga pahayag at pagbubunyag ni alias Rene dito kay Senador Risa Hontiveros para siraan itong si Pastor Kibuloy at ang mag-amang Duterte? Sama-sama nating panuurin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Pag may mga bisita yan si Pastor sa Glory Mountain, mga general yan eh. Eh siyempre yung mga general hindi yan pupunta pag walang mga close-in bodyguard. Tag-dalawang 6x ng mga guardian yan. Tag-dalawang 6x na mga bibisita. Ibundok yan eh. Tapos yung area na yan, mga MPA ang naghahari dyan. Tapos yung palibot yan, mayroong mga detachment. May detachment ng sundalo. Eh, siyempre, welcome yan sa atin doon eh. Yun, binibigyan din ng pagkain kasi nagsusupport. Eh, para sa gobyerno. Hindi baril yun ni Pastor. Hindi baril sa kingdom yun. Sa gobyerno yun. Umakyat si PRD doon 2023. Nawala siya sa kingdom 2021. Ano kami, bubo? Nakita mo si PRD 2021, presidente pa siya yan eh. Pag presidente ka, dami mong PSG, hindi ka makalapit yan. Hindi ka makalapit yan. Oh, ikaw, tanungin kita, Senator Risa Santoveros, yung witness mo, totoo ba yan? Pag pupunta ang presidente sa'yo, makakalapit ba kaming ordinaryo na tao? Lalong-lalo na yan, sa critical na lugar na yan, bundok yan. Saka pumunta dyan si Mio, si former president, 2023 na, hindi na siya presidente. First time niyang pumunta dyan sa Glory Mountain. Si Inday Sara, 2010 pa ako dyan, hindi pa niya nakapunta sa Glory Mountain. Oo.
Napakalaking sinungaling mo talaga, Rene. Kilala ka namin. Okay. So yan lang shinare ko lang yung ilan sa mga miyembro ni Pastor Kibuloy. Hindi ko personally kilala kung sino-sino sila, kung ano ba talaga ang katungkulan nila doon, but I can see some sincerity doon sa kanilang mga sinasabi kasi hindi sila takip, no? Hindi takip yung kanilang mukha at saka wala silang binabasang script, parang gano'n. I mean, coming from the heart, no? Yung kanilang mga sinasabi. And to compare that with the Michael Maurilio alias Rene, alam mo yun, nagbabasa siya ng kanyang script. Makita ninyo nung sometime in January na nagsasalita si Rene, itong si Michael Maurilio na 'to, wala siyang binabasa, 'di ba? Pero bakit nung nasa Senado siya, bakit may binabasa? So doon pa lang, alam na natin, halata na masyado na talagang may kumukumpas at base nga doon sa sinasabi nila na may problema din sa pera, kumbaga gipit ito. So ayun, hindi malayong mangyari na kakagat siya sa ganong kalakaran. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality sa Senado, ilang mga saksi pa ang nagsiwalat ng mga aligasyong kinasasangkutan ng leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Quiboloy. Isang saksi pa ang humarap sa pagdinig, si alias Rene, na nagsiwalat ng pagtanggap umano ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at anak nito na si Vice President Sara Duterte ng mga bag ng iba't ibang baril mula kay Quiboloy. Nagtrabaho daw bilang landscaper si Rene sa Glory Mountain kung saan personal niyang naranasan ang mga pang-aabuso mula sa lider ng simbahan at mga pagdating ni Quiboloy sa Glory Mountain. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Base sa paglalarawan ni Rene, dinadala ang mga youth member na hindi umaabot sa kota ng pamamalimos sa Glory Mountain at doon pinagtatrabaho upang pagsilbihan si Quiboloy. Ang masama pa rito, inakala raw nila na ibibigay na sa kanila ang ipinangakong scholarship, ngunit dinala raw sila sa Glory Mountain at hindi na nakapag-aral pa. Sa testimonya din ni Rene, sa tuwing dumadating si Quiboloy sa Glory Mountain sakay ng kanyang chopper, may dala itong malalaking bag na naglalaman ng iba't ibang uri daw ng mga baril. Inilalatag daw ang mga armas sa tent na katabi ng mansyon ng lider ng simbahan. Dito na nadamay ang pangalan ng dating Pangulo na si Duterte at ang dating mayor ng Davao at ngayon vice-presidente na si Sara Duterte. Minsan daw ay nagtutungo ang mag-ama sa mansyon ni Quiboloy sa tuwing aalis na ito ng mansyon, bit-bit na nito ang mga bag ng armas. Pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Sinubukan naman daw niya na umalis sa Glory Mountain ngunit hindi naman siya pinayagan. Sa halip ay inassign pa siya bilang personal assistant ng high-ranking official ng KOJC. Hindi na naiwasan ni Rene na lalong maging emosyonal nang alalahanin niya ang naranasang pang-abuso na pinahintulutan naman daw ni Quiboloy. Yako na. Nang subukan daw niya na isumbong sa executive secretary ng KOJC na may pangalan na Eleanor Cardona, sinigawan at sinampal lamang daw siya nito. Taong 2020 naman ay pinagtrabaho siya bilang researcher sa news outlet ng religious group na SMNI kung saan obligado pa rin siyang mamalimos. Subalit nakaranas pa rin daw siya ng pananakit sa kamay naman ng isang Tina San Pedro. 2021, umalis si Rene sa KOJC at sinabihan siya na huwag magsasalita tungkol sa religious group at sa mga nangyayari sa Glory Mountain. Din dito sa iyong affidavit na nagtrabaho ka sa SMNI bilang researcher.
pero sa gabi, ikaw ay pinapalimos. Ganun ba yung ano? Ganun ba sa SMNI? Researcher by day, pulubi by night? Yun ba yung utos sa inyo? At sino yung nag-utos ng ganito sa iyo? Opo, Madam Chair, researcher po ako sa SMNI News sa umaga. Tapos after duty po namin, 6 to 4, 8 a.m. to 4 p.m. po. After, 6 p.m. po kami mag-start ng mamalimos ng gabi. Ito po yung utos utos pa rin po ito ni Kibuloy na dinadaan po kay SMNI CEO Marlon Rossetti at Department Head ng PropCom na si Tina San Pedro.